back sa ating channel na It's a Truck. So, akit na ako sa taas dahil asikaso na ako ng mga propagation. At para maaga ako matapos kasi may mga lakad pa ako ngayong araw na to. At tingnan ko tong pinurchase natin na barricaded na Nepenthes. At kung natatandaan ko kagabi, iniwan ko dyan yung tissue culture na cephalotus, pero ngayon wala na. So hinanap ko siya hanggat na eto pala nahulog, hindi ko alam kung dahil sa hangin or may daga na rin dito sa loob. Hindi naman pwede yung turtle dahil hindi naman makakit yan dyan. So nangyari sa kanya ito, na-uproot na. So na-uproot na siya. So kailangan na nating i-repat ngayon. So ang problema hindi ko alam kung saan siya lalagay, pero baka doon na lang dyan. Kasi kailangan niya high humidity talaga. So ayan ang cephalotus. Lalo na pag kabubukas pa lang, lalo na wala pa tayong experience sa pagbubukas na itong bote ng cephalotus. So tuturo ko na rin sa inyo kung paano nyo mabubuksan itong bote at kung paano nyo mailalabas na at least safe, at ready for acclimation. So gawin natin, unahin na natin ito ngayong umaga. Ayan, nakakuha na ako ng tubig. Ngayon naisip ko may sugat nga pala tayo. Kailangan nating mag-gloves. Pero wait lang, kunin ko yung cellphone. Naampo na naman, naulan. Sabi na sa inyo hindi mauubos ng tubig natin sa baba, Supplyan tayo lagi ng water. So medyo iniisip ko na rin kung saan hindi uulan, magdidirig na tayo ng tubig gripo, At alam naman natin na hindi yun maganda sa carnivorous plant, pero at least magsusurvive, At babawi na lang tayo pag umulan na. Minsan pwede yun, pero huwag niyo isusugal kung talagang mamahalin yung mga plants niyo at ayaw niyong mamatay. Kasi minsan hindi kinakaya pag lalo na hindi sila nasanay sa ganong cycle. Dito sa growing area, medyo sanay sila sa ganon na pagka wala na kaming rainwater, tubig gripo na yung ginagamit namin. So baka sabihin, sir, pwede pala yun. Pwede yun, kaya huwag nyo nang gawin kung may option naman kaya. Yun nga lang kasi pag dito, kasi pag hindi kami gumamit ng tubig gripo, lulugi tayo kasi ang mahal ng tubig na galing sa water refilling station. Sir, bakit hindi kayo mag-reverse osmosis? Mahal rin kasi ang reverse osmosis, maraming water spillage or tapon ng tubig. Meron kami dyan sa baba, yung parang 7 stage pero walang RO filter. So pwede na yon, at least mabawasan yung dumi or minerals hindi na mabawasan pero yung siguro chlorine mabawasan yon. So mag-gloves muna tayo. So wait lang So ito pala yung gloves. Old stock to, nakita lang ni Missy sa baba. So buti nang magamit, diba? So ayan, ang plastic lang siya, sunod ko na yung isa. So ewan ko bakit yung una kong sinuot parang hindi nagkakasya sa akin. Itong pangalawang try ko nagkasya na. Siguro dahil tinanggal ko pa dito sa papel bago ko sinuot, or baka mas malaki nga talaga itong size na to kaysa dun sa una kong ginamit. Anyway, ganyan ang pagsusuot ko. So suot na natin. Pag-aralan or ipaaral sa atin, iniisa lang ang tuwid niya sa bawat isa sa atin. So, So alam nyo ba yung nasugat sa akin kagabi? Medyo magaling na siya agad, hindi na lang nagdugo agad nung pagkalagay pa lang. Ang nilagay na gamot ni Mrs. ay
malunggay. No, napakabisa niya na pang gamot sa sugat. Mabilis na titigil yung dugo. Ano ko nagdudugo. Tapos gagaling, mabilis naman. Ayan, okay na to. Diba? So wait lang ah. Ayan. Ito yung tissue culture na Cephalotus. Kung nakikita nyo, nakaangat na yung ilalim niyan. Kasi nahulog nga. So, tingnan natin ah. So pasingawin muna natin ng ilang minuto para hindi siya magdire-diretso. Maganda naman yan dahil maulan. So mas mataas ang humidity than normal, no? At malamig rin. Kaya saktong-sakto talaga to. Siguro kaya nahulog to eh. Gusto na talaga magpabukas. Ayan. So wait lang ah. Ayan, nilagay muna natin dito sa gilid. So pasingawin muna natin ng ilang minuto bago natin ilipat. Aring sabihin ng iba, wala namang pinagkaiba yun, so pwede mo nang idiretso. Sa totoo lang pwede nga, kaya lang sa experience ko dati sa pagbubukas ng mga tamihan ay binus flytrap ngayon ay sa Cephalotus. Mas maganda na ganyan, no? May process kaysa yung biglaan. Kasi pag biglaan, mas mabilis silang, alam niyo yung manguluntoy or malanta. Ayan, no? So kaya mas maganda, dahan-dahan yung acclimation. Kasi perfect environment yung loob eh. Tapos papasingawan mo. So, welcome na yan ng mga bacteria at iba pang foreign mga harmful na no, halimbawa algae, kung ano-ano pa. So wait lang ah. So ayan, na natin, ilipat na natin, lagyan natin sa tubig. Habang hinihintay ko, may nakita ako na putol. Ay wait, sorry. And may nakita ako na putol na tangkay oh. Ito nasa taas. Ito dahil siguro ito nung nahulog. Ayan, so tingnan natin kung ilang plantlets to sa isang bote. At tingnan rin natin kung ilan yung magsasurvive no, after nating ma-acclimate. Alam nyo ba, itong Cephalotus, kapag low humidity, halos hindi siya mag-picture, no? Pero pag may karamdam na siya ng halumigmig at humidity nga, no, nag-uumpisa na yan mag-picture at pag nasanay na at establish na, doon pa lang siya mag-produce na mas malalaking picture. So, ayun. Hirap kaya nitong pakulayan pagka sa outdoor, no? Sa indoor dahil may mag-grow light, no, medyo mas madali sa kanila. Pero dito sa outdoor, medyo hirap ako, no? At it will take several months bago mo mapakulay ito sa outdoor. Pero tingnan natin kung magiging effective din tulad sa Helianthera itong setup natin ngayon. So kung mapapansin nyo itong tissue culture na to, ba't puro brown na Sir Brent? No, maaari na hindi ganoon kalakas yung ilaw nung nag-tissue culture na ito, or maaari din na nawalan siya ng ilaw dahil baka nilipat niya sa ibang lugar tapos hindi na pailawan ng maayos. So maaari din na kailangan na talaga itong i-replace. Pero ngayon hindi natin i-replace kundi i-acclimate na natin palabas. So ayan, ingat-ingat lang kasi delicate pa yung mga plants na to, malulutong pa. Galing ang haba ng mga ugat niya. So takpan na muna natin itong bote. May naiwan na iwan nga natin to. I'm sure magiging mako-contaminate, pero iwan natin itong tangkay. Dikit natin sa agar. Maganda kung nasa gitna eh. Ay, pumasok sa loob.
Ayan na nga natin. Okay na yan. Tapos, ay, nahulog. Nahulog na naman siya. Pero buti na lang sa tubig. So, ayan, tignan natin yung ilalim. Yun, wala masyadong agar sa ilalim. So, ang goal is matanggal natin yung mga brown part. Kasi ito yung mangingitim eh. So, kaya yan nagba-brown at hindi nag-itim kasi nga walang mga bakterya na nagde-decompose sa kanya. Kaya nawawala lang yung chlorophyll ba tawag noon. Kaya ayun, nagba-brown lang. Pero kung nasa labas to, mag-iitim yan. Ayan, based sa observation ko lang. Hindi naman ako scientist o ano. Medyo mahirap nga itong pag-iwa-hiwalay. Napakaninipis eh. Tingnan nyo. Pero sige, ibabad muna natin saglit. Ayan. Floating. Floating garden. Diyan muna siya. So, kaya natin binabad kasi may mga ano pa yan sa ilalim, no? Kahit hindi na natin nakikita, may agar pa rin yan sa ilalim at kailangan natin yun malusin para mas madaling pag-iwa-hiwalayin siya. Hindi natin kailangan itaktak, ayun yung pagkakamali ko last time. Tinaktak-taktak ko pa. Kailangan mo lang ilusin or tanggalin yung mga agar sa ilalim. So, hintay lang natin ilang minutes. So, ayan, no? So, medyo ilang minutes na rin at unti-unti na rin naglulusin yung ilalim. So, napansin ko lang yung hinawakan ko, sobrang lutong talaga, no? Parang nakaramdam ako na may nabaling ako. Yung hinawakan ko lang yan, hinanap ko lang kung saan ko pwedeng i-divide. So, maging sobrang ingat natin. Kaya, pasensya na kung ma-out of frame itong ating camera. Dahil magpo-focus ako sa paghihiwalay sa kanila. So, ang pinakamagandang gawin sa Venus flytrap, ito sa Helianthora rin, ilalim nyo titignan. Kasi sa ilalim nag-uumpisa yung root system, syempre. So, ayan, kasi kung hindi natin tatanggalin ito, mangingitim to. So, ito yung magro-root rot eh. Ayan, ang dami pang maliliit. Ayan, ito. Sample lang muna tayo. Ito. Ilan yung nakikita niyong plants? 3. Di ba? Alam niyo bang meron pang isa? Ayun o. Ayan. Hindi na mag-focus ng camera sa liit. So, hindi masyadong kita yung pagka-green niya. Pero, try kong i-zoom. Ayan, mas kita. So, usually, hindi nagsusurvive yung kanyang kaliliit, no? Pero, itatry pa rin natin na itanim. Ito yung panahon na hindi ka makahinga ng malalim. Kasi, ang hirap na itong i-divide. So, ano ba to? Ito, kami tayo siguro na ito. Ito natin. Ito dito. Yeah. Babad muna natin bago natin i-reply. Yan. So, ito marang hirap tanggalin na ito. Baka magkaruktong yung dalawa eh. So, huwag na natin hatiin to. So, ayan. Hopefully makita natin yung maliit na yun kasi hindi ko talaga pinapalampas yung ganyang kaliliit eh. Kawawa, sayang. So, unti-unti natin. Sir, bakit hindi nyo nalang itanim ng diretso? Kasi nga maraming brown. Oops, sila nyo natanggal yung ugat. Ay, nako. Hirap ng desisyon na to. Kasi may mga dyan agar. Pag hindi mo yan tinanggal,
So yung paghawak nito, para ka lang humahawak ng, ano ba yan, maliliit na object na delicate. So kailangan malandiin. Lumanay lang. Oops. So tsaka natin tatanggalin yung mga brown. Ayun, natanggal, walang roots. Naku na. Ayan, ito may roots. Yung mga walang roots, medyo delikado yan eh. Hindi natutuloy yan. Magtuloy man matagal. Matagal mag-root. Okay. Mas maganda kasi pag-iwalayin mo siya dahil mas malilinis mo yung halaman. Pag hindi mo naman tinanggal, pagka nag-contaminate yung isa dyan, wala na. Damay na lahat. Kaya natin pinag-ihiwalay. Kung agapan mo man, ilan na lang yung matitira sa'yo. Kaya kung hihiwalay mo siya, ngayon pa lang, may makontaminate man dyan na isa or dalawa, malaki yung laban mo na. Sa dami-dami ng plantlets na to, may marami-rami kang masisave. So ang masama nun, kung lahat makontaminate na sabay-sabay. Ayan. Kung mapansin nyo, mas madali na siyang pag-iwa-hiwalayin nung nababad na siya. So ito hindi na pag-iwalayin. Oops, hindi na rin. Okay. Ito hindi na rin to. Okay na itong mga to. Okay na rin. So ngayon, yung next step natin, itanggalan sila ng brown part. Hanapin natin ngayon yung gunting natin. Ano nandito pa? Wait lang ah. So kasalukuyang naambon ngayon. Ginawa ko na rin to, lunchbox. Dito natin lalagay yung mga okay na. So babad muna natin saglit. So ayan, tayo ay diretso na. Huwag tayo ng una nating lilinisan. So nakita nyo ba to? Mas may green pa yung dulo, may pag-asa pa yan. So tanggalan natin ang mga brown part. Apakan ko tong gunting ko na maliit na matagal ko nang ginagamit, nabalik ko eh. Kaya medyo hindi siya kasing ganda yung performance niya kaysa dati. Pero pwede pa rin. Good morning po sa lahat. Good morning, brothers. Nais ko lang po mag-share ang kalakasan. So yung naririnig nyo palang sounds, morning devotional yon. So pinapakinggan ako every morning. So pagka gusto nyo, send ko sa inyo link. Okay. And so ito. Ayan, so lagyan yan dito. So next. Diba? Alam nyo madali ah. Pwede nyo namang iwan yan, kaya lang konti lang naman to. Saka baka maging contamination pa. Yung iba hinahayaan lang yan.
Wait lang ah. Yun, may lumabas maliit. Ay. So kung hindi nyo yan, yung tulad na nangyari sa atin, yung pangmaramihan na bukasan, ang hirap niyan, i-manage yung maliliit. Kumbaga, sugal na lang. Kung tumubo, okay. Kung hindi, okay lang. Pero kung ganito, na konti lang naman yung isang bottle ng tissue cultured plant. So, pwede mong tiyagain na isa-isa. Sigurado mangingitim rin to. Ayun, tanggal na rin pala to. Wait lang ah. Yan ka muna, sa gilid. Ito munang maliit. Siguro pagtatawanan ako ng nagbenta sa akin pati itong maliliit inipilit kong itanim. Bakit ba? Bakit po boss? Hindi. Kung ako ko yung yung nag-tissue culture na ito, matutuwa pa ako kasi, di ba? Kumbaga, nahahalagahan yung kaliit-liitan. Pero sa totoo lang, kaya ako rin ito ginagawa. Wala akong cephalotus ngayon. At first time ko rin nagawin ito na yung, yung bukas ng cephalotus sa bote. At kung sakaling maging successful to, hindi bibili ako sa kanya ngayon. Mas marami. Ang ginagawa ng iba dito, nilalagay lang nila sa sa isang box na talagang kulob na kulob. Kasi naman ang gusto ng cephalotus, humidity. So medyo clear yung box na yon, kaya napasok pa rin ang liwanag. Ayan, okay na to. May ugat pa mali ito. Ayan. So ilan na yung natin? 3. Isang medyo malaki, isang medium, isang very small. Ayan. Gusto nyo pa bang panoodin yung the rest ng pagdano ko? Panoodin nyo na lang kasi wala rin naman kayo magagawa. Diba? Kung i-upload natin. Ayan. Para mataas rin yung chance natin na maging successful sa tatanim na ito. Buti nga na answered prayer kasi kahapon talaga sobrang init at nakita ko yung aking stock na tubig, parang 1/4 na lang or wala na. Although may stock pa ako na siguro kulang-kulang 1,000 liters sa dito sa harapan ng bahay. Nasa mga blue drum yun. Hindi ko rin alam kung puno yun kasi ginagamit yung pampaligo ng aso So, yan sabi ko, sana nga umulan na. Ayun, umulan nga. Sarap ng pakiramdam pagka umulan kasi nare-refill yung mga pandilig natin. Yung naging hobbyist ako ng pag-alaga ng carnivorous plant. Talaga naman, pinopost ko pa yung pag umuulan kasi alam ko na maka-appreciate rin ng mga ibang nag-aalaga ng carnivorous plant. Pagka umuulan, masayang-masaya tayo kasi may pandilig. Pagka isa pa lang yung plants mo, pwede na yung ipon ka ng isang timba. Pag naubusan ka, bumili ka na lang sa water refilling. Pero kung marami ka ng halaman, advice ko sa inyo, mag-invest kayo sa isang blue drum na tagto 200 liters. Ayan. Kung talagang sobrang dami na talaga, di IBC tank na, parang tangke ng tubig na medyo 1,000 liters yun. So, sa dami ng plants natin at para hindi tayo nawawala ng tubig all year round, so 3 IBC tank ang meron tayo.
Hindi ko naman binili yun ng sabay-sabay dahil hindi naman ganun rin kamura yon. Dito sa amin nasa 5,000 more or less. Depende kung saan ka bibili. So una bumili ako ng isa. Tapos ginanahan yung naghakot ng IBC tank. Sabi niya, sir, may makukuha na ako mas mura. Ayan. Sabi ko, sige, sabi ko sa kanya, kung ma-deal mo ng mas mura, kuha tayong dalawa pa. Ayun, na-deal niya. O, sinamahan ko siya. Nakakuha kami ng mas mura. Kaya lang hindi ko alam kung bukas pa rin yung binila namin. Kasi bahay lang siya. Yung asawa niya yung parang driver ng mga nagdi-deliver ng mga IBC tank. So kaya nagre-resell rin sila. Yung mga chemicals na yan, hindi ko alam kung ano yung mga kung ano yung mga laman yan. Pero yung isa doon may glue. Yung isa man naman daw doon ay dito, pamalitang sugar. No? So, ito namang mga IBC tank, malilinis na. Yung mga blue drum lang yung madudumi. Ang mga blue drum nasa 1,000 pesos or less, or more or less. Wala. Ang ganda na pagkakalinis natin dito. Ayan. Kasi isipin nyo, kung hindi kayo bibili ng stockan ng tubig nyo, bibili ng tubig. No? So, maganda isang gastusan na lang. Hindi sahod-sahod ka na lang ng tubig sa mga susunod pang araw. Matipid, di ba? Ilang taon na namin ginagamit yan ngayon? 3. So, kumbaga, sulit na rin. Ito mukhang challenging kung bawasan na. Nahin na natin yung mga nasa labas. Para ma-clear ng kaunti. Alam niyo ba, nagpaplano na akong bumili na naman, di ba, nung camera natin. Iniisip kong bumili. Parang ayaw ko na kasi sayang yung pera. Kung bibili ko pa ng plans. Anyway, wait lang. So, ayan. So, nasa ba yung nasikaso ko kanina? Hindi na ba ako lang saglit, Wait, kuha na lang tayo dito ng bago. Hindi ko na alam kung nasaan. Hindi na ba ako kasi sa flip. Ayan, ito. Pares lang yan. Mamaya maasikaso ko rin yan. So, tanggalin nyo lang yung mga brown part na matatanggal nyo ng safe. Ingat kayo dahil isang gunting nyo lang maaari nyo maputol yung plants. Tapos, dobleng ingat lalo kapag nandun na sa root part. Kasi, hindi madali sa kanila na mag-produce ng roots. No? Yung paglaki talaga, asahul. Ang hirap na hirap to kung cephalotus sa environment natin dito sa Pilipinas. Kaya, at maaari, iwasan nating madisgrasya yung root system. Pagka nakuha ko yung technique, tuturo ko sa inyo. Kasi hanggang ngayon, parang yung Helianthera, hirap pa rin ako Helianthera ngayon medyo nakukuha na natin yung kilit Uy, putol, ugat. Sayang. Ay, nako. Yan, so wait lang focus tayo.
Sa tingin niyo, bakit nag-aalaga pa rin ako ng mga halaman na ano, hirap alagaan, no? Tapos minsan papapatay ko lang rin. Totoo lang, challenge kasi. No? Tapos yan, sarap ng pakiramdam pag nabuhay mo, lalo na kung mapapaganda mo. Yan. Ayun na yan. Yan. Imagine kung mga 70 battles or more, kung gaano ka, di ba, sakit sa sakit sa ulo. Tapos makakontaminate. Naku, talaga naman. Pero kaya nating hilahin. Baka mas malinis yung... Ay, hindi. Yun. Okay. Okay. Nahihila pala. Pwede palang hilahin. Tingnan natin kung hindi mababali. Uy. Ang disadvantage siguro na itong hila-hila kasi na susugatan yung body ng Palotus. Oh. Pero maganda, no? Naisa-isa mo, hindi sasama ang ugat kung maayos yung pagkakahila. Yun, no? Nagbibend yung katawan, nakakatakot eh. Hindi naman sana maputol. Lara ka lang gihila ng petals ng roses. She loves me. She loves me not. Uy, hindi pwede itong hilain. Manipis masyado. Try natin sa kabilang sides. Oh, naputol. Naputol. Ayun, ano mo. Sabi ko sa inyo malutong Hindi pwede yung hila-hila. Napuputol. Diretso natin dito. Ayun ako, naputol na. Ito yung hinihila ko. Oh, di ba? May technique sa paghihila. Pataas kaya. Pagpataas, natatanggal ang picture. Natatanggal ang picture. Hindi sumasama yung pangit. Hindi dapat ganyan. So ito, lagay muna natin to. Secure natin tong isang plantlets na to. Tapos gupitin na lang natin tong maliliit. Huwag na nating hilahin kasi mas matagal. Diba, naputol pa nga yung isang plantlets na payat. Diba, may natutunan naman ako. Huwag mong hilahin, lalo na kung kalalabas pa lang. Mapuputol yan. Ayan, sige. Ayan, okay na to. Sayang yung isang maliit Yung mga ganun, minsan tinutubuan ng panibagong growth point, pero mapayat pa yun baka hindi pa tumulo yun kasi sa mga acclimated na at malatatabang Cephalotus na yung pagtubo ng So wait lang, focus lang muna tayo sa ginagawa natin. Paano sir kung malabo mata ko? Magsalaming ka na lang. Malabo rin mata ko
Malabo mata ko sa malayo, pero sa malapit, medyo malinaw pa. Anong tawag doon? Nearsighted. Wait nga. Ayun. Dapat tanggalin pa natin tong isa. Kasi kahit na yellow yan, mag-iitim rin yan agad. Ito pala, usapang pag-itim ng Cephalotus. Ang Cephalotus, Australian pitcher plant siya, di ba? So, pitcher plant pa rin siya. So, meron siya ring traits, no? Para sa ibang halaman rin, no? Pagka nagalaw mo siya, mangingitim talaga yung mga pitcher ng Cephalotus. So, ayaw nilang magagalaw sila. So, sir, ba't mo ginalaw ngayon? Galalabas pa lang. So, kung hindi ko gagalawin to, natatakot ako kasi na makontaminate lahat. Sabi ko nga dun sa umpisa ng video. So, pag-pray na lang natin. At kung hindi ako maging successful dito, bibili pa ulit ako ng isa. Para that time hindi ko na sila paghihiwalayan. At titignan natin kung anong mas maganda. So, ayan. Uy, muntik na yun. Maputol. Mabilis talaga ang movement. Kapag ganito kaliliit yung minamanage mo na plant. Sarap pakinggan ng ulan. No? Dahil alam mong nagsusuplayin yung yung tubig mo sa baba. Wait lang, tatawagan ko lang pala si Mrs. Baka hindi nakasahod yung anuhan natin sa baba. Kasi sabi niya inayos niya, pero kung double check natin. Saglit lang. So ayan, diretso na tayo. Ay, nasa na yan. Nasa na naman yung inaasikaso natin kanina. Ito yata yun. Ayan. Kasi yung aming tagasalo ng tubig yan na IBC, tatlo yung kanyang butas, no? Kasi tatlo yung IBC tank eh. So mula sa alulod, may isang main pipe, tapos nakadirekta yun sa tatlong IBC tank. Pero mas maganda, sabi ko sa kanya, i-close na lang niya yung dalawa, yung isa na lang buksan niya. Kasi binuksan ko yung mga valve sa ilalim nun. So kahit isa lang yung nalalagyan, mapupuno yung tatlo. Naka-series ba? Naka-series yung connection. Anyway, focus tayo dito sa goal. Kasi pagka na sayang. Oops, muntik pa. Muntik ko pang magupit yung dahon. May dahon na siyang maliliit eh. Na out of frame tayo. So ayan. Talagang mapapatigil ka ng hinga eh, para magupit mo ng ayos eh. Malalaki pa to. May experience pa kayong mas maliliit na pagdi-divide, no? Mas madali sa Venus flytrap. Kasi may rhizome lang siya eh. Hindi siya yung ganito na may mga tangkay-tangkay, nasa damakmak yung feature. Grabe to ah.
Uy, tanggal ko yung isang picture. Tanim natin to. Pwede nyo ma-propagate yung Cephalotus sa pamamagitan ng picture. Lalo na kung green na green pa tulad nun. Kahit sa mga Venus flytrap, libo-libo na yung mga tinanim natin. Yung mga beef na good yung rhizome, tinatanim pa namin yun. Kasi may chance rin sila na mabuhay. Kasi kung hindi mo gagawin yun, sayang. Ayan. Buwasan na ito. Tingnan nyo. Okay na ba yan? Napasa na ba? Parang hindi, no? Marami pang iwan na brown, pero sige na. Okay na yan. So, marami pa to. Wait lang ha. Ayan, 36 minutes na pala tong video na to. Hindi ko na masyadong pahabain yung video na to. So, ko na lang, duktong ko na lang yung final natin, pagka ireripat na natin. Yung paggugupit, cut ko na lang kasi kawawa naman yung manonood dito. Wala masyadong, hindi ako masyadong nagsasalita dahil iniingatan ko. O halos nangalahati pa lang ako ngayon. So, kung pagpapatuloy ko itong ibibideo, abutin ako 1 oras. No? So, hindi ko na muna ibibideo ha. So, mamaya kita tayo. Ito na yung ating natanggalan ng mga feature, no? Ang haba rin ng oras na ginugol ko dito. Samantalang napakaliit na halaman. So, ayan. So, ilan kaya yan? Siguro more or less, no? Mga 10 yan. At hindi naman lahat malaki. Actually, 3 lang yung nakikita akong malaki dito. At ang iba maliliit na talaga. Pero, ganoon pa man, mas maganda na to para makita natin kung ano magiging reaction nila pagka nakatanim na. Kung yung magsosurvive ba yung mas malaki o yung mas maliit or papasimula pa lang. So, ililipat ko na to sa paso. Gagamit ako ng live sphagnum moss. At pinag-iisipan ko ba kung sphagnum moss and ferlite or kukunin ko yung isang medium doon na kanuma. At ayun na lang yung gagamitin ko. At doon ko na rin siguro itatanim. So, wait lang ako, kukunin ko lang. Ito, hinira muna natin yung pasok na may kanuma. May mga nakatanim ditong pink. At inalis ko muna sila. Tinanim ko sila sa ibang paso. At pansin ko maganda tong medium. Kasi mabilis mag-root yung kanyang mga tinanim na pingikula dito. So, ayun din yung isa sa mga advantage pagka irritated at madaling makagapang yung ugat, no? At ang advantage nito sa perlite, no, parang mas malamig siya at mas firm kung mag-uugat dyan yung plants. So, kaya inisip ko baka bumili rin ako ng kanuma plus yung aqua soil kasi aqua soil mukhang okay rin siya eh. So, tanim na natin ha. So, ganito ang plano. Lalagyan natin ng live sphagnum sa paligid. Tapos, ang bawat isa sa kanila, samahan natin siguro ng 1, 2, maximum ng 3 sphagnum moss heads. Kasi kung marami, baka matunaw. So, tatanggal na ako ng gloves kasi mas fine dapat ang movement pag-handle ng plant pagtatanim. So, hugas ng konti sa low minerals na tubig at simulan na natin kumuha ng live sphagnum moss heads. Ito yung mga live sphagnum moss heads. Lagyan natin dyan. Hindi ko makita yung malaking ganito ito kahapon. Anyway, papa tayo. Kunin natin ito na maliit. Oo, enough na ba yan? Papa tayo konti. Yan, sa tingin ko enough na yan.
Malalaki rin yung sphagnum seeds na nakuha natin, kaya baka pa isa-isa lang o dalawa ang ating gamitin. So, ang technique ko pagka nagre-repot ako, inuna ko yung malalaking plants kasi mas syempre, maliliit pwede mong ilagay sa tabi-tabi yan. So, paliutin lang yan. Tanim, diba? So, kung medyo siksik yung sphagnum seeds, medyo paghiwa-hiwalay ng konti para mas may space na para sa growth. So, one down. So, ngayon, sunod natin tong isa na medyo malaki, kaya lang walang roots. No? Sayang to ah. Ayan, walang roots to. Malaki na yan, nasa lagay na yan. Yan talaga. Mag-uumpisa ka magtanim ng ganitong mga plants. Magliligayahan ka kahit ganito kaliliit yung mga plants na na-receive mo. Diba, pagka magtatanim ka ng buto, hindi mo naman akalain na magiging malaking puno yan balang araw. Kaya, ayan. Ikot natin para, aray ko, sakit ng sugat ko. No? Ayan, ulit. So, ito, may malaki pa ditong isa at mayroon siyang konting ugat. No, may konti na ugat. Wala ko magkarugtong tong dalawa. Anyway, kaya natin yan ng sphagnum moss. Sulit maaari, ang gamitin yung sphagnum moss, walang algae. Kasi makakatunaw rin yan sa propagation niya. So, lagay natin dito. Ayan. Next. Ito. Puro dilaw na to. Medyo delikado yan. Pagka dilaw kasi oras at araw lang bibilangin yan. Itim na yan. So, let's just hope na yung mga papalabas pa lang na growth tumuloy or mabuhay, madaling salita. Kasi yung gitna niyan buhay pa naman. Yung paligid niyan sigurado mangingitim yan. At yung mga green na feature, mangingitim rin yan. Ba't nyo iniwan, sir? Kasi para meron pa siyang laban kahit pa paano. So yan. 2 minutes na to. So hindi ko natatapusin to ha. Ipapass forward na natin mamaya. So yan, may naisip na naman akong experiment. So may nakatanim na tayo na mayroong sphagnum moss, live sphagnum moss sa paligid, di ba? So ngayon magtatanim tayo ng mga plants na may roots at healthy. At ilalagyan natin siya dito pero walang sphagnum moss, live sphagnum moss. Sige natin kung alin yung magiging mas healthy kasi no, sa experience ko mas okay na may live, no? Pero nag-isip ako baka in this case mas maganda na walang live kasi walang magiging factor para mabulok siya, no? Dahil hindi mabasa ang paligid, parang hindi mabulok. So magtatanim tayo ng mga 3 piraso na walang live. Tingnan natin kung mabubuhay. Ayan, ito walang roots. Tanim natin ng walang live sphagnum moss. At magtanim pa tayo ng isa pa. Ito natin itong ginagawa. Gusto nating matuto kung ano yung mas maganda. Ayan. So, nakapagtanim na tayo ng 3 na walang live sphagnum moss. At etong mga iba, lagyan natin ng live.
At kung may makita ako na mas magandang walang live kasi baka mabulok lang, gawin natin yon. Kasi ang iniingatan natin ito, hindi mabulok at hindi hindi matuyo agad. So kaya nilalagyan natin ng live. Ayan. Ayan natin ang live. Saan kaya ba? Dito na lang. Ayan. I-update ko kayo kung ano mangyayari dito sa may mga live at wala. Ito, walang live to ha. Okay. Live Spangamos. So hindi ko ibababa dyan ng ganyan. Masyadong mababang tubig lang. Tapos ilalagay ko muna siguro sa baba, sa Nepenthes area. At kung magkaroon na ng new growth at ganito pa rin yung panahon, maulan at malamig, ilalagay ko dito sila sa taas kasi madry dito eh. So para masanay sila sa hirap ng condition dito. Hindi naman dahil sa gusto natin silang mamatay, kundi gusto natin silang ma-acclimate. Tumibay ba? Ito, walang live spam naman rin to ha. Ayan. Yan, so ipapassword ko na lang. Kaya naitanim na natin yung mga cephalotus. Mapapansin nyo, halos ilan lang yung nilagyan ko ng live sphagnums at karamihan sa kanila nakatanim na sa directly sa ano. So hindi ko pa nadidiligan yan para mag-settle yung medium kasi yung iba baka ma-uproot kapag diniligan ko na. So kaya kailangan ko tignan para ma-replant ko sila kung sakaling hihiga or mag-uproot. So, ayan. Sana maraming mabuhay, no? Ayan. So, ayan, titiligan na natin. So, okay na yan. So, tingnan natin kung may mga na-uproot. Humiga. Ayan, may mga napahiga na plants. Kailangan nating mas laliman pa. Para sunod na dilig, hindi na sila higa. Dito. Okay naman to. Okay naman. Okay. Yan. Mukhang all set na to. Ito ano natin. I-edit ko na lang itong video, masyadong mahaba. So at least naitanim na natin itong mga tissue culture na cephalotus. Inigot-igot ko kasi pinipicturean ko eh.
Ayan, yun lang muna ha. At i-update ko na lang kayo para kita nyo kung successful rin tong pag naripat natin ng Cephalotus na medyo leggy, mahaba. So maganda na ito. Maganda yung panahon ngayon. Baka iwan ko muna sila dito sa growing area sa tabi ng Helianthora kasi medyo mas humid yan. Gusto ko rin silang mainitan kasi tingnan nyo naman yung itsura ng mga arawan. Pero obserbahan ko, dito naman ako nakapwesto. Pagka bababa na ako, ibaba ko na rin sila sa Nepenthes area kasi hindi pwede dito masyadong mabilis matuyo. So kung ito, hindi walang laban to pagka natuyo, mauuna silang matuluyan. So yun lang muna, salamat sa panonood at update na ko na lang kayo kasi excited rin ako malaman kung effective ba itong pinagagawa natin. So yun lang, God bless sa inyo and bye bye. Binaba muna natin itong mga Helianthora dahil lilinisan natin itong tray. So tingnan nyo, kapag hindi nilinisan ng tray, ilang buwan rin itong hindi ko nilinisan dahil sabi ko ano naman yan nagpo-flow sa baba, kaya sabi ko hindi na kailangan linisan. Pero tingnan nyo kung gaano kadumi. Ayan, so linisan natin to. Hindi ko nakakamayin kasi nasugat yung kamay ko. Ito pala, may brush dito. Brushin natin yan. Yan, ito. Tapon ka na natin dito sa Nepenthes na ano. Tibay naman yung Nepenthes. Tsaka may butas yung ilalim yan. Meron kasi itong pesticides kaya mapapansin nyo maganda itong Helianthora natin. So lagyan natin ng konti itong mga Nepenthes natin. Nepenthes sa wild nakatanim yan sa lupa na low ppm, low minerals, kaya may minerals pa rin yun, diba? Pero matibay ang Nepenthes, lalo na yan seed-grown yan. Tuntua pa yan pagka binabasa mo medyo maduming tubig, di ba? So, kaya na ibalik na natin ngayon itong mga Helianthora. Tingnan nyo, sikreto natin to. Ayan ang medium yan, hindi yan bigas o pinipig, pure perlite yan. Yan ang sikreto ko. Baka mahulog to, goodbye to. So yan, tapos ito namang minor, tingnan nyo yung minor. Perlite yan, pure perlite, diba? Yung mga nanonood hanggang huli yun yung nakakakuha ng mga tip na kakaiba na hindi ko masyadong na po-promote sa mga video kasi nga baga experimental na successful na hindi pa natin sinishare kasi baka may mag-react. And marami nang gumagawa niyan, alam ko na yun yun, gawin natin kung alam mo na. Hindi lang kasi ayun, no? Hindi lang medium ang sikreto dun. So sabihin natin para medyo may ma-share tayo dito sa video na to. Ang sikreto ay humidity at huwag mag-aalgae. Ang bigat talaga na ito, 20 liters. Alam niyo ba, bago ako maging trainer sa TESDA, gym instructor ako dati sa 5-star hotel sa Qatar, sa Movenpick. Tapos hindi lang mukha ngayon dahil ang taba na natin, pero dati ayun ang trabaho natin. So ngayon didiligan natin para ma-replenish yung tubig sa ilalim.
Unahin na natin itong mga Helianthera kasi mas gusto nito yung tubig eh. Alam nyo, nakatanim to sa rain desert sa Wild. So disyertong ulan ng ulan, kaya gustong gusto nila yung tubig. No, kaya naging disyerto yung lupa doon dahil naubos yung or bumaba yung minerals dahil ulan ng ulan. Diba pagka hinuhugasan nyo ng hinuhugasan yung medium pababa na pababa yung TDS pag gumagamit kayo ng TDS meter. Saka ito rin yung sinasabi ko sa inyo, pagkadating sa inyo ng plants, liligay nyo ng wagas kasi nalilinisan yung halaman, nasisettle yung medium, pati yung ugat. Pero make sure na irritated masyado, hindi magwa-waterlog. So, ayan. Pag umapaw na, okay na yan. Ganyan lang yung tubig ko. Hindi naman masyadong mataas yan. Mukhang marami lang ang dinilig. Pero dyan lang marami yan sa gitna. Pero sa mga plants, kakaunti lang. So imagine niyo yan. Tingnan niyo, observe niyo. Mamaya or bukas, dami ng itim dyan. Yung mga dilaw at green, unti-unti yung green yung dilaw magiging brown tas itim, tapos yung green magiging dilaw, and soon magiitim rin yan. Yung mga bagong tubo, ayan yung pag-asa natin na maging successful na tumubo sana yung mga new growth para makabuhay tayo ng Cephalotus. Napaka-arte kasi na itong halaman na to, ewan ko ba, no? So pero kung makukuha natin yung technique kung paano to mabuhay sa outdoor na lumalaki talaga, kasi mabubuhay mo to sa outdoor pero hindi siya lalaki, yung mga feature niya napakatagal kung mapalaki mo man. So kung makuha natin yung technique, di ba, mas maganda. Napakaganda kaya ng halaman na Cephalotus pagka malalaki at kumpol. So yun lang muna at marami pa tayong gagawin ngayon, no? At yun lang muna. God bless sa inyo. Bye bye.